Good day mga ka-Fixit! Suwabing pagmamaneho. Yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Sa episode na ito, suwabing pagmamaneho. Kung marunong ka na magmaneho, ibabahagi ko sa iyo ang video na to para maging suwabe ang iyong pagmamaneho. Smooth operator kumbaga mga ka-Fixit. Paano ba natin ma-operate smoothly yung ating sasakyan para tayo ay isang maging suwabing driver? Makaka-benefit ito para sa iyo, ganun din sa iyong mga pasahero. So simulan na natin to mga ka-Fixit. So umpisa ng video na to, lalabas muna tayo dito sa main road. So papaandarin na natin yung sasakyan. Sa pagpapaandar pa lang ng sasakyan, dapat suwabe na tayo mga ka-Fixit. Yung hindi clunky at hindi kumakajot yung ating sasakyan, kumbaga hindi siya nagkakangaro. Okay, dapat smooth yung transition ng power, smooth yung delivery ng power mula sa ating engine papunta sa ating transmission, papunta sa wheels ng ating sasakyan para umarangkada ng smoothly yung ating sasakyan. So gagawin natin yan ngayon mga ka-Fixit. Apakan ko muna yung aking brake pedal, i-disengage ko yung ating handbrake dahil tayo ay nasa slight slope mga ka-Fixit, medyo pababa itong kalsada na ito. So apakan ko na yung aking clutch all the way down. I-engage ko yung ating transmission sa first gear. Ilalagay ko na yung ating clutch sa biting point at magbibigay ako ng gas up to 1000 RPM. Ayan. At i-hold ko lang yan sa biting point for about 2 to 3 seconds. At pag ang takbo ng ating sasakyan is 9 to 10 km per hour na, pwede ko nang pakawalan yung ating clutch all the way up. Kung mapapansin mo mga ka-Fixit, hindi man lamang nagkangaro or hindi man lamang kumadyot yung ating sasakyan kahit nakaunti. Okay? Sa pagkakataon na yon. Kasi po, smooth yung transition ng power, smooth yung delivery ng power. Kaya sa mga ka-Fixit ko dyan, kaya ko po tinuturo at pinopromote sa channel na to yung pag-hold sa clutch biting points kapag ka nag-aarangkada tayo, no? Kasi po, binibigyan natin ng time yung ating clutch na magampanan yung kanyang trabaho, which is to match the engine's RPM to the transmission. Kaya po smooth yung delivery ng power. Okay? So lalabas naman tayo dito sa kalsada na ito. Magiging maingat po tayo sa paglabas dahil medyo mabibilis ang paglabas ng mga sasakyan dito mga ka-Fixit. So syempre nakasignal na tayo at tayo ay lalabas sa kalsada na ito. Yan. So once na nakalabas na, ingat lamang po tayo dahil may nag-aaral pong magmaneho. Palampasin ko lamang po siya. Yan. Okay. Unawain po natin yung mga ganyan kapag kami nag-aaral magmaneho or may new driver, kasi lahat po tayo nagdaan dyan mga ka-Fixit. Okay? So kita mo kanina, hinold ko ulit sa clutch biting point yung ating clutch habang tayo ay umaarangkada palabas ng subdivision na yon, no? So importante yun para maging smooth yung ating pagmamaneho. So ngayon naman mga ka-Fixit, maging smooth naman tayo sa pagpapalit ng cambio. Ginagawa ko na rin kanina kung di mo napapansin sa video na ito. So tayo ay mag-shift tayo, upshift mga ka-Fixit. Ayan. So 2000 RPM, clutch all the way down, third gear. So i-hold ko yan sa clutch biting point for about 1 to 2 seconds bago ko siya pakawalan all the way up. Hindi mo dapat pinapakawalan yung iyong clutch all the way up kaagad kapag naipasok mo na yung gear sa iyong transmission. Halimbawa, kumambyo ka papuntang third gear kagaya nung ginawa ko kanina, pinakawalan mo agad yung clutch all the way up pagkapasok mo nung gear sa iyong transmission. Makakaranas ka ng pagkadyot sa iyong sasakyan or yung kangaroo effect mga ka-Fixit. Give it time, about 1 to 2 seconds, no, bago mo siya pakawalan all the way up para maging smooth yung transition ng power mula sa ating engine paputungo sa ating transmission papunta sa wheels ng ating sasakyan, para hindi magiging clunky yung feeling mo sa iyong pagmamaneho. Ganun din ang iyong mga pasahero. Okay? So ganun din sa pag-downshift mga ka-Fixit, pareho lamang yan. So i-upshift ko ulit fourth gear. Ayan, hold sa clutch biting point 1 to 2 seconds. Ayan. So pepreno ko kasi medyo nag-i-slow down yung sasakyan na nasa harapan. Ayan, medyo bababa yung speed natin. Okay, clutch all the way down, lalagay ko sa third gear, downshift yung mga ka-Fixit. At i-hold ko ulit yan sa clutch biting point about 1 to 2 seconds para smooth yung transition ng power. So ganun din, upshift man yan or downshift, kailangan hino-hold natin sa clutch biting point yung ating clutch. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo magiging clutch driver sa pagkakataon na yan, no? Talagang kailangan po yan para maging smooth yung transition ng power. Okay? Kasi yung iba inaakala na kapag hino-hold sa clutch biting point
clutch driver na daw o mauupod agad yung clutch lining ng ating sasakyan. Hindi po ganun yun mga ka-fix it. Okay lang po yun kasi kasama talaga yun sa trabaho ng clutch, no? Yung siya kasi yung sasalo nung siya yung sasalo ng engine's RPM at padadaluin niya yun patungo sa ating transmission. So naturally ginagawa talaga yun ng clutch, kaya huwag kayong mag-aalala na mabilis siyang mabuupod. Anyway, nauupod naman po talaga yung clutch, no? Pero sa tamang paggamit, hindi naman siya agad-agad na mauupod. So yung ganong pag-hold sa clutch biting point for about 1 to 2 seconds, 2 to 3 seconds, okay lang po yun, kasama talaga yun sa pagmamaneho. Pero meron po talaga mga gawain sa clutch na kung saan mapuupod yung ating clutch kaagad-agad. At meron na rin akong ginawang video para dyan, pinaliwanag ko sa video na yun ano yung mga ginagawa ng ibang mga drivers kaya nauupod agad yung kanilang clutch lining. At kung hindi mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na tayo sa description below para mapanood mo. Okay? Ayan, no? Nag-downshift ulit, upshift ulit ako. 1 to 2 seconds na clutch biting point, smooth yung ating operation ng ating sasakyan. Ganon din sa pagbaba ulit, third gear to second gear. Ayan, aarangkada ako. Kita mo naman, walang kakangaro effect. Walang kakadyot-kadyot yung pagkambyo natin sa ating sasakyan. Ibababa ako ulit from standstill, first gear, gas, 1000 RPM, clutch to the biting point. Ayan, 1 to 2 seconds or pabilan natin 2 to 3 seconds kapag ka nagpapaarangkada. So bakit magkaiba, no? Kapag ka nagpapaarangkada tayo 2 to 3 seconds yung inaabot ng pag-hold natin sa clutch at biting point. Kasi po syempre mas matagal po yung pag-transition ng power mula sa standstill, no? Kumpara sa kapag ka-rolling na yung sasakyan. Okay? So estimated time frame lamang po yun mga ka-fix it, 2 to 3 seconds, 1 to 2 seconds. Ayan. So actually pwedeng maging iba yon, lalong-lalo na kapag kaiba yung speed ng sasakyan. Pag medyo mabilis yung takbo ng ating sasakyan, mas mabilis po yung transition ng power. Kagaya ng gagawin ko ngayon, third gear. Ayan, o, diba? Halos 1 second lang, pwede ko nang pakawalan yung ating clutch all the way up. Tataasan ko po yung RPM, 3000 RPM, clutch all the way down, fourth gear. Ayan, pwede ko nang pakawalan yung clutch all the way up. Hindi ko na kailangan i-hold sa clutch biting point yung ating clutch for about 1 to 2 seconds kapag ka tayo ay nag-upshift at a certain RPM range. Kapag ka mataas yung generate natin na RPM or revolutions per minute sa ating makina, mas mabilis ko lamang i-hold sa clutch biting point yung ating clutch, no? Almost 1 second lamang, din pakakawalan ko na siya all the way up. So depende rin sa speed ng ating sasakyan. Yung kanina kasing ginagawa ko sa shifting, na kung saan in-hold ko yung clutch biting point natin for about 1 to 2 seconds kapag ka nag-upshift or nag-downshift. Kasi nag-upshift or downshift na ako at about 2000 RPM. So normal driving situation yun mga ka-fixit. Pero kapag ka mabilis yung takbuhan, around 3000 RPM tayo nag-shift, mas mabilis natin pakakawalan yung ating clutch all the way up. Hindi yan masyado makaka-apekto sa ating magmamaneho. Kumbaga, hindi tayo magka-kangaroo effect, hindi tayo magkakadyot sa ating sasakyan kasi mabilis yung transition ng power, smooth yung delivery ng power sa mga pagkakataon na yon. Okay, so may pagkakaiba rin po yan sa speed ng ating sasakyan. Okay, so we are nearing our destination. At dito sa may video yan, dito sa may Sunnybrook, sa mga nakakaalam ng lugar na to, nasa Arnaldo Highway nga po pala tayo mga ka-fixit. Okay, so practicein mo lamang yan, yung mga tinuro ko sa iyo ngayon, at magiging automatic reflex action yan and muscle memory ng iyong katawan. And sa mga susunod na pagkakataon, hindi mo na yan kailangang isipin dahil kung saan nang gagalaw yung katawan mo para sa iyo. Okay mga ka-fixit? So tandaan mo yan para maging smooth operator ka and maging suwabing driver ka mga ka-fixit. So kapag ka ganito na busy yung traffic at papasok tayo dito sa isang establishment, so sisinag lang ako pakaliwa about a few meters away, no, papunta rin sa establishment para malaman nung nasa likod ko nakakaliwa ako. So tinitingnan ko rin yung rear view camera, tinitingnan ko rin itong front camera natin. We are safe, waiting for a safe opportunity para makakaliwa. Pag nakakita ko ng safe opportunity, mag-high beam ako. Ayan, kinili ko yung ating high beam para malaman ng mga nasa harapan, mga kasalubong natin na ako yung magpuproceed. Kaya pinagbigyan tayo ng e-bike, thank you. Dito na lamang tayo mga ka-fixit. Ayan.
So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. And that concludes the episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Fix It Dennis, fixing the way we drive.